Kung ayaw mong maramdaman at madanasan lahat ng hirap na dinanasan ko na mga oras na to, ay iwasan mo nang makakita ng cotton buds na nandyan sa bahay nyo. Yan ang naging itsura ng tenga ko mga be ng mga oras na yan. Sobrang maga, may lumalabas na rin galing sa loob, kaya pasintabi po sa mga kumakain ha. Yo mga be, for today's video, hindi ko na talaga kaya yung sakit ng tenga ko. Pupunta na kami ng hospital. Ipa-check up na nila ako. So ayaw din pumalim na rin, hindi ako magpa-check up. Gahanap na kami ng ENT na pwedeng tumingin sa tenga ko kasi hanggang ngayon sumasakit pa rin siya. 2 gabi na akong hindi pinapatulog nito. Tapos hindi rin ako makakain ng maayos. Tingnan niyo yung mata ko. Lagi maga kasi iyak ako ng iyak kasi sobrang sakit talaga. Tingnan niyo naman maga pa rin siya hanggang ngayon. Nagsimula kasi itong mga ben nung nag-swimming kami nun sa hidden swimming pool. Birthday nun ni Papa. Tapos mga ilang araw, nasunda na nag-swimming kami dito ng inflatable pool. Napasukan siya tubig. Bali nung siya nag-swimming kami sa hidden, napasukan ng tubig yun. Tapos sumakit na yun. Tapos nasundan nga nung nag-swimming kami sa inflatable pool, napasukan ulit siya ng tubig. Kaya sobrang sakit, iniinda ko yun ng ilang araw. Actually ano na to, siguro 2 buwan ko na itong tinitest. Pero nung mga nakaraan kasi, ng unang sakit niya, naging okay. Pero medyo bingi pa rin siya. Tapos hanggang sa dumating ang time na kumakati siya, ang kati-kati niya, syempre di mo mapigilan, tutusukin ko talaga ng cotton buds, as ginaganon-ganon ko ng daliri kasi feeling ko dahil nga medyo bingi siya, may nakabara doon, kaya pilit kong tinatanggal yung bara. Sabi ko baka may bara, kaya yun kakalikutin ko. Kalikot ako, super kalikot ako, todo kalikot ako. Kaya yun, naging ganun, lumala siya hanggang dumating ng isang gabi na iyak din ako ng iyak noon. Nung unang sumpong. Ito na nung mga sumunod na sumpong niya, ito na nung nakaraang araw nga, pangalawang araw na yun. Nakaramdam na naman ako ng sobrang kati niya kasi yung medyo pagkabingi niya mga be, hindi talaga nawawala. Medyo bingi hanggang ngayon talaga, parang may nakabara, piling ko may nakabara na malaking tutuli, ganun. Tapos yung sinusundot ko, yun, lumala na naman, sobrang sakit. Tapos may lumalabas siya na, hindi naman siya mabaho, diba yung sinasabi na mabaho. Piling ko infection na to, sabi kasi nila. Ayun, tapos hindi na ako pinapatulog, hindi na ako makakain, sobrang sakit. Madating sa point, iyak lang ako talaga ng iyak kasi sobrang sakit, hindi ko mapigil yung sakit. Ako kasi mga matiisin ako, pero pag talagang hindi ko na talaga kaya yung sakit, iniiyak ko. Naawa nga rin ako kay Nigel kasi kahapon, super iyak ko, iyak siya ng iyak. Umiiyak din siya, siguro naaawa rin sa akin. Kahit anong pigil ko na wag ipakita sa kanya na nasasaktan ako, hindi ko mapigil mga bi kasi sobrang sakit talaga. Ako kasi hanggat maaari mga be, ayoko sana magpadala ng ospital. Feeling ko naman, kinakaya ko yung sakit kahit noon pa unang sumpong na kaya. Kahit sabi ni Darin na ipa-check up na, sabi ko, hindi, wag na, kaya ko pa naman, okay lang. Kasi nga hanggat maaari mga be, ayoko talagang gumastos. Kasi alam niyo naman, pag nasa ospital, diba, gamutan, ganun. Hindi ayun, since hindi ko na talaga kinakaya yung sakit, nag-self-medication na ako, may antibiotic, kasi para mawala yung kirot. Nilalagnat na rin ako mga be, siguro sa infection, umabot na ng 37.9 yung temperature ko. Talagang nilalagnat na ako 2 araw. Iniinuman ko Biogesic, ganun. Dami ko iniinom ng gamot kasi diba may maintenance din ako. Pero ayun, ang nangyari ngayon, kailangan na namin magpa-check kasi nga pagising ko ng umaga, akala ko magiging okay dahil uminom ako ng antibiotic. Tapos yung pampatak ng pinsan ko na ginagamit niya noon sa tenga niya nung nagkaganto siya, ginagawa ko din. Sabi ko, pagka ako medyo naging okay na kinabukasan, hindi na talaga ako magpapadala ng ospital, na kami magpapacheck up. Kasi pagising ko ng umaga mga bi, tinanong ako ni Dari kung masakit pa. Talaga medyo masakit pa siya mga bi, hindi pa nawawala yung utot. May umuutot siya, parang tumitibok sa loob dito kasi tignan niyo magana siya oh. Diba? Kaya naman ako nag-post ng video para maging aware kayo na please, huwag kayong magsusundot ang mga tenga nyo pag kumakante kasi baka daanin nyo o maramdaman nyo, nararamdaman ko kasi sobrang sakit talaga. At ayun na nga mga besin, sarado pa yung clinic kanina nung nagpunta kami. Dumiretso muna kami dito sa bahay ng kapatid ko kasi malapit lang naman dito yun. At nung nandito na nga kami, inatake na naman yung sakit ng tenga ko. Kaya ayan, iyak na naman ako ng iyak mga be. Nalulungkot din ako niyan kasi hindi ko malapitan yung pamangkin kong si Isabel. Kasi nga diba nilalagnat din ako. Kahit anong pigil ko na itago sa pamilya ko yung nararamdaman kong sakit, hindi ko mapigil mga be. Kaya dinadaan ko na lang talaga sa pag-iyak. Ramdam na ramdam ko na yung pag-aalala nila sa akin mga be. Pero hanggat maaari, ayaw ko kasi nakikitang nag-aalala sila sa akin. Maya-maya ng konti, babalik na kami sa clinic pero bago yun, kailangan ko munang kumain. Haya na nga rin si Dari at pilit pinapakalma yung sakit na nararamdaman ko. Kung mapapansin nyo rin, talagang hindi ako makakain ng maayos. Hirap akong umanga, hirap akong lumunok, hirap akong umuya. Hay, ang hirap talaga ng pinagdaanan ko rito sa tenga ko. Matapos kong makakain mga be, pumunta na agad kami ng clinic para mapatingin ko na agad itong tenga ko. Dito na lang kami nagpunta sa clinic kung saan in-advise na isang mabait na kapitbahay na nagkaroon din ng same case ng katulad sa akin.
akin. Hindi na nga rin namin nakuhang mag-video sa loob ng clinic dahil sana wala na rin sa isip namin. Noong mga oras kasi na yan, talagang dapat maipacheck ko na talaga as soon as possible yung tenga ko mga be. Nasa 37.7 pa rin yung temperature ko ng mga oras na yan mga be. 100/70 naman yung BP ko. At ayon nga sa doktora, nagkaroon daw ng infection at na-irritate yung loob ng tenga ko kakasundot. Halata nga raw na hindi ko tinatantanan ng kaka-cotton buds dahil malinis daw yung dalawang tenga ko. Yung dahilan naman ng pagkakalagnat ko ay dahil na nga rin sa infection. Kaya kabilin-bili na ng doktora kahit anong mangyari, wag ko nagagalawin yung tenga ko. Salamat sa Diyos at kahit paano, ganun lang yung naging findings. Medyo nakakabahala din kasi talaga kasi alam nyo na yung tenga natin malapit sa utak yan. Umuwi na rin kami agad ng mga be after kong ma-check up. Kumain nga rin agad ako ng lugaw para mainom ko na agad yung antibiotic dahil gusto ko nang guminhawa yung pakiramdam ko. Ayun kasi yung nasa isip ko na kapag nakainom na ako ng gamot na reseta ng doktor ay giginhawa na ako. Hanggang sa ito na ngayon nangyari mga be. Nainom mo na ba yung gamot mo? At sa hindi ko inaasahan, mas dumoble yung sakit na naramdaman ko nung nakainom ako ng antibiotic. Naisip ko na lang umeepekto na siguro yung gamot at nilalabanan na yung bakterya kaya todo na yung sakit. Sabay ng pag-iyak ay ang panalangin at pagsisisi na kung hindi ko sana kinalikot yung tenga ko ay hindi ako magkakaganito. Ayan na ang naging itsura ng tenga ko mga be ng mga oras na yan. Sobrang maga. May lumalabas na rin galing sa loob kaya pasintabi po sa mga kumakain ha. Kaya mga be, nako kung isa ka sa mahilig magkakalikot at magsusundot ng tenga mo, nagiging mannerism mo na yung may hawak kang cotton buds. Sarap na sarap ka sa pakiramdam habang sundot ka ng sundot. Kung ayaw mong maramdaman at madanasan lahat ng hirap na dinanasan ko na mga oras na to, ay iwasan mo nang makakita ng cotton buds na nandyan sa bahay nyo. Sobrang hirap magtiis, lalong sobrang hirap yung magsisi sa huli. So yun mga be, awa ng Diyos ay medyo okay na po yung pakiramdam ko ngayon. Pero still, tinutuloy-tuloy ko pa rin yung mga gamot na nireseta sa akin ng doktor. Hanggang ngayon ay iniinom ko pa rin po. Pati yung pampatak, kailangan ko pa rin siyang ipatak ng tuloy-tuloy hanggang sa tuluyang gumaling at mawala yung lumalabas sa loob ng tenga ko tsaka mawala ng tuluyan yung maga. Sana etong video ko na to ay nagkaroon ng malaking babala para sa mga taong mahilig magsusundot ng tenga nila. Gaya nga na sinabi ko sa video, gaya ng mga nakita nyo sa video, sana nagkaroon ng aral sa inyo, magkaroon na kayo ng control sa sarili nyo na huwag na kayo magkakalikot ng tenga nyo hanggat maaari. Ang sabi nga ng doktora, ang advisable na paglilinis ng loob ng tenga ay once a month lang gamit ang cotton buds. Itambog daw sa alcohol ng konting-konti tapos yun yung ililinis mo sa gilid lang ng tenga at huwag daw ipapasok sa loob. Kasi ang tenga natin ay may naglalabas ng kusa ng earwax na hindi na natin kailangan linisin ng todo ang kalikot dahil nagkakaroon yun ng damage sa ating tenga. Pasalamat na nga rin ako sa Diyos at hindi nagkaroon ng problema o ng basag yung eardrum ko. Kung magkataon ay tuluyan po akong magbibingi at mawawala ng pandemic. So yun lang mga be, masaya ako na ma-share sa inyo ang experience ko dito sa inabot ko talaga sa tenga ko na sana magkaroon din po ng aral sa ating lahat. So ayun, maraming pong salamat sa panonood. Sana meron po kayong natutunan. Please share po para ma-spread na sana maging babala po sa iba na mahilig magsusundot at magkakalikot na mga tenga-tenga nila. Salamat sa Diyos at okay na po ako ngayon. Muli, maraming salamat mga be. Thank you for watching. Okay, bye!